Hi guys, good evening po at ngayon ipapasilip ko sa inyo yung ginawa kong ebook. So, ito po yung ebook about sa AI affiliate marketing. Kung hindi nyo nalalaman ng AI affiliate marketing, once na may nag-click sa inyo ng inyong AI affiliate links is pwede po kayong kumita doon. Pero, syempre, for a long run to, hindi to pwede na ngayon gumawa ka is bukas may kita ka na. So, parang kung halimbawang matyaga ka talaga, so kaya mo to. Pero guys, ipapasilip ko to sa inyo kasi if ever na interesado po kayo is pwede nyo rin siyang gawin. So, itry nyo lang siya sa sarili nyo. So, hindi naman masyadong malaki ang ticket, ang ano nyo dito, ang parang ilalabas yung puhunan. Anyway, simulan na agad natin. Ayan guys, ito nga yung ating AI affiliate marketing na ginawa na ebook. Pero ngayon kasi, explain ko sa inyo kung ano ang laman nitong AI affiliate marketing. At kung paano nga ba gumawa ng ating ebook. So, una muna, syempre, ang una muna natin gagawin is gagawa kayo ng content kung saan pwede nyo siyang hanapin sa ating Google. So, sa ating ChatGPT. So, ito yung content, for example, content about sa kung saan ba patungkol yung gagawin mo. So, kagaya ko, patungkol sa AI affiliate. So, yun yung i-search ko kay ChatGPT. After kong i-search kay ChatGPT, guys, inano ko to, parang inedit ko. So, ano yung edit na sinasabi ko? So, ito yung edit na sinasabi ko. So, parang step-by-step tutorial to kung paano siya gawin. So, ganyan ang inedit ko siya. Nilagyan ko yan, edit, yan, eto, yan, kung paano. So, syempre, ang ibig ko sabihin, babasahin nyo kung ano yung sinabi sa inyo ni AI, ni ChatGPT. So, hindi yun basta entrada lang na kung ano yung nakalagay doon, issue na yun. So, hindi po ganun. So, tiyagain nyo lang na hanapin at gawin itong mga ganito. So, step-by-step tutorial to kung paano gumawa ng AI affiliate marketing. Kung kayo pa interesado, pwede nyo po siyang i-avail. Ang next step natin, once na tapos na kayo mag-edit, syempre, kailangan nyo ng introduction. Saan po ako kumuha ng introduction? Ang introduction po natin ay kinuha din po natin, yan, no? Kinuha din natin yan kay ChatGPT. So, humingi lang ako sa kanya ng introduction na pwede kong gamitin patungkol dito sa aking AI affiliate marketing. By the way, guys, meron akong information about dito sa AI affiliate marketing at marunong din po akong gumawa ng AI affiliate. Kaso nga lang, gusto ko kasi siyang gawin sa ebook kaya nagpatulong ako kay ChatGPT para mas madali ko siyang magawa at hindi ko siya i-type ng one by one. So, ganun ang ginagawa ko para mas mabilis siyang gawin. Although, chine-check ko kung tama yung mga pinagsasabi niya dito and so far naman is tama naman yung mga pinagsasabi niya dito, step by step procedure. Next natin, syempre once na na-edit na natin, so syempre punta ka lang dito sa heading. Pagpunta mo dyan sa heading, makikita mo tong iba't ibang klase na to. So lahat ng mahahalaga, for example, kagaya nitong introduction, lalagyan mo siya kagaya nito, heading 3 ang ating introduction. Next natin, for example, is kagaya nito, naka-heading 4 siya. So, kinlik ko lang dyan ang heading 4 para maging heading 4 siya. So, ibig sabihin yan, para mas madali nyo siyang mahanap, is kailangan nyo siyang lagyan ng ibang ganito. So, dapat meron siya dito. So, heading 1, title, subtitle, yan, ganun po. Kapag naman ganito lang, syempre yung mga maliliit lang na ganito is normal text lang po yan. So, normal text ang makikita nyo dito. Next natin, syempre, paano ba tayo nag-insert ng ating ganito? Kumbaga, ito yung ating parang book cover. And ito naman yung ating dashboard. So, ipinakita ko dito yung dashboard mismo ng ating WordPress na gagamitin na website para hindi kayo malito dun sa mga mag-avail. So, paano siya na-insert? So, punta ka lang dito sa taas. Click mo yung insert and then i-click mo yung insert dito. Click mo lang yung image na insert tapos punta ka sa kay upload from computer. So, kasi ako computer nang galing yung sa akin. Tapos, dapat syempre yung itong photos na to, at saka yung isang photos, dapat nakasave na yan kay computer nyo. So, saan ko to nakuha? So, punta lang po kayo kay canva.com. Doon po ako nag-edit po ng ating book cover. Ito naman, paano ko to nakuha? So, ang ginawa ko po dyan, dahil nasa laptop ko yan, ang ginawa ko is sabay na press ang ating window at saka itong ating print screen. So, sabay po yung press para makapag-capture ka ng screenshot and then makikita mo naman siya doon sa iyong, kapag nag-click ka ng insert, mag-click ka ng image, nasa computer na rin po yan.
Naman natin syempre is itong table of contents. Paano kayo nagkaroon ng table of contents? Binanggit ko sa inyo na kapag kayo ay gagawa ng isang, for example, ito, tutorial nyo. Yan, meron siya mga ganito. So, etong ganito is naka-heading 5 siya. So, para ma-distinguish siya dito na meron siyang ganyan. Yan. So, paano? Ganito po yan. Punta kayo ng insert. Click nyo ang insert. Punta po kayo sa pinakababa. Makikita nyo po ang table of contents. Pag na-click nyo ang table of contents, meron po siyang tatlong category dito. So, ang unang category, hindi siya clickable. Parang isasaad lang. Parang physical book lang siya na ilalagay lang doon kung anong page nyo pwedeng hanapin. Ang second naman po is clickable siya. Pero kagaya nitong nakikita nyo sa screen, ganyan po siya. Clickable yan, guys. Ang pangatlo naman is talagang kulay blue siya. So, wala po siyang nakalagay kung anong pages. Pero clickable po siya. Ang pang-second na to, guys, di ba binanggit ko sa inyo, pang-second yung gamit ko. So, eto siya, yung pang-second na yan. Pag kinlik mo, for example, eto, halimbawa, eto, about page. Kunyari, itong about page. Ang about page po, yan, no? Page 19 siya. So, i-click natin tong part na to. Yan. Pagka-click po natin yan, pupunta po siya sa about page. So, makikita nyo po, nasa part 18 po siya kasi continuous po siya hanggang sa part 19. So, paano naman tayo naglagay ng ganito? Ito po ang logo natin. Punta lang po kayo sa insert. And then, punta naman kayo sa ating watermark. Pag nagpunta kayo sa watermark, makikita nyo sa may gilid, lalabas po ito. Ngayon, kapag wala ka pang ganito, is meron diyang option na maglalagay ka. So, ilagay mo lang dyan kung ano yung logo na gusto mo. It's up to you kung ano yung logo na gagawin mo rin kay canva.com. It's up to you po. And then, dito sa scale naman, is pwede mo siyang gawin na 50%, 100, 150, 200. It's up to you kung gaano siya kalaki. Yung part ng sa akin po is nasa 50% lang po yan. And then, when it's done, so i-click nyo lang po itong done. So, dapat ito ay nakaklik na faded kasi pag hindi po siya faded, magiging ganyan po ang style niya. Pero kapag nag-faded po siya, is mag-iiba po ang style niya. So, magiging ganyan siya. Makikita nyo pa rin kung ano yung nasa sulat. And then, click nyo lang yung done para maging okay na siya. For example naman is gusto nyo maglagay ng kung ano-anong emoji, pwede po kayong pumunta dito kay Emoji DB. So, i-search nyo lang sa Google nyo ang Emoji DB. Pag-click nyo sa Google is makikita nyo na po ito. So, i-search nyo lang dito kung ano yung emoji na gusto nyo and then i-copy nyo, i-click nyo lang yung gusto nyong i-copy. For example, ito, i-click nyo lang yan, copy na po siya. Tapos, punta kayo dito sa inyong mismong ginawang ebook and then dyan nyo siya i-paste. So, dyan ko po nakuha itong mga araw-araw na ito. So, hindi ko po sinasuggest na maglagay kayo ng medyo makulay na mga emoji kasi po, pag po nakabook po siya is nagiging black and white po siya. It depends po kung ang inyong gagawin is colored. So, medyo mahal kasi kapag colored, kaya ang ginawa ko is puro all black lang. Next naman natin guys is paano naman maglagay ng header and footer. So, sa part ko na to is wala po akong header. So, dito dapat talaga yung header niyan. Diyan siya dapat nakalagay. So, ito po yung footer niya kung saan naglagay ako ng C, which is Copyright MB AI Says Affiliate Hub. Pagkaroon po kayo ng ganon, punta lang po kayo dito sa insert. Then, click nyo lang tong header and footer and then i-click nyo kung ano yung gusto nyo. Kung footer po ang gusto nyo, lalabas po yan, i-click nyo yan and then itatype nyo lang po kung ano yung gusto nyong i-type. Para makuha nyo tong may bilog na C, so, i-click nyo lang yung control, tapos ito, control at saka ito, parenthesis, tapos etong C, i-click nyo yung C and then etong parenthesis na isa. So, ibig sabihin, naka-control 9 ka, tapos C, tapos control 0. So, yan po yung mangyayari para magkaroon ka ng C na may bilog. Tapos, i-type mo lang kung ano yung pangalan mo dito, kung ano yung gusto mong ilagay dito. Ano ka naman magkaroon ng page number? Kagaya nito, may page number po tayo na makikita rin naman natin sa ating table of contents. Kung makikita nyo ang ating table of contents, may makikita kayo dyan ng mga numbering. So, ito yung numbering, ito yung page number. Punta lang kayo dito sa insert, punta lang kayo dito sa page number. So, ito yung page number. So, may pagpipilian kayo kung saan nyo itatapat yung inyong page number. So, ito po yung pinili ko kanina, kaya po nakaganyan yan.
Yun guys, sana malinaw na and thank you so much guys. Have a nice